salitang madaling sabihin at may mga damdamin sa katamihikan lang kayang iparinig. Ito ang kwento ni Mara at ng isang voice message na hindi niya agad pinakinggan. Gabi noon nang magising si Mara sa sunod-sunod na tunog ng kanyang cellphone. Pagod siyang bumangon at tinignan ang screen ng kanyang cellphone. 12 missed calls. Lahat galing kay Ethan. Hays, ano na naman kaya ito? Hindi sila okay nito mga nakaraang linggo. Palaging away, palaging tampuhan, at sa bawat pagkakataon na gusto magpaliwanag ni Ethan, pinipili ni Mara ang manahimik. At may isa pang notification. One voice message. Pero hindi niya iyon pinakinggan. Kinabukasan, nagising si Mara sa tawag ng kanyang kaibigan na si Laya. Mara, si Ethan. Doon unang kinabahan si Mara. Nasa ospital siya kagabi, na aksidente. Parang huminto ang mundo ni Mara. Mabilis siyang napaupo habang nanginginig ang kamay. Ha? Kamusta na siya? Wala na, Mara. At sa unang pagkakataon, pinakinggan ni Mara ang voice message. Mara, alam kong galit ka pa. Pero gusto ko lang sabihin na mahal kita. Pasensya na kung napapagod ka na sa akin. Pupunta sana ako dyan ngayon para ayusin lahat. Kasi ayokong matapos tayo ng may tampuhan. Kung sakaling hindi maging okay ang lahat, sana maalala mong minahal kita ng totoo. Doon bumagsak ang lahat kay Mara. Hindi dahil wala na si Ethan, kundi dahil huli na para sumagot. May mga taong akala natin laging may bukas. May mga mamaya na hindi na dumarating. Mula noon, natutunan ni Mara isang bagay.